Magandang buhay mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Naku, grabe itong mga headline ngayon. Kahapon to nangyari eh. March 28, kahapon. Mga OFW sa Qatar timbog dahil sa DDS rally nila. Humingi ng tulong kay PBBM. Anong nangyari? Bakit hingi kay PBBM ng tulong eh? Kalaban nga nila ang gobyerno eh. Yun ang sigaw nila na ibagsak si PBBM dahil bangag, bangag. Ganyan ang palaging sigaw nila eh. Ngayon kapag nakulong kay PBBM lalapit, doon sila lalapit kay mga OFW, mahiya naman kayo. Doon kayo lumapit kay Digong kasi yun ang Diyos nyo, yun ang amo nyo, yun ang busing nyo, yun ang hari nyo, di ba? Yun ang presidente nyo. Kaya doon kayo, por Diyos por Santo, humingi ng tulong, mahiya naman kayo. Magkaroon kayo ng delikadisa. Ito pa sa Teleradyo Serbisyo, several Pinoy in Qatar arrested for illegal protest. March 29, kanina ito na balita. Pero kahapon daw ito nangyari. Ito naman kay Pablo. Kay Mac Pablo, 28 DDS OFW. Nagrally sa Qatar, hinuli at ikinulong. Tapos kay PBBM nagpasaklulo. Meron ding may tama din. Ito pa sa ABS-CBN 17 Pinoy sa Qatar, 17 pala. Na-aresto dahil sa illegal na rally. Ayan, so gumawa pa kayo ng rally diyan. Tapos sigaw-sigaw nyo ang PBBM bangag. Baka hindi niyo alam na kaibigan ng Qatar ang First Lady. Bibisita lang ng First Lady sa Qatar nung nakaraang buwan. Humingi tayo doon ng donation sa pag-repair nitong Pasig River natin. Yung pagpaganda diyan, merong diyan ang Qatar tsaka Dubai. Merong ibinigay. Kaya kaibigan ng gobyerno ang Qatar at Dubai kahit na Saudi. Kaya kayo diyan mga OFW, dapat isigaw nyo mabuhay si PBBM. Para kung makulong kayo ay tulungan kayo, di ba? Kung ako si PBBM ay hindi ko natulungan yan. Buti nga. Sabi nga, buti nga. Di ba? Only in the Philippines nangyayari na ang kalaban, hingi ng tulong sa kalaban. Ito pa 17 OFW inaresto dahil sa Pro Duterte. Walang kaduda-duda. Talagang DDS supporters ang mga nakulong na yan. Kaya kung tutulungan yan ni PBBM, ibig sabihin ay talagang mabait si PBBM, no? Kasi love your enemy. Yun ang sabi ni Jesus, love your enemy. Kaya kung gawin yan ni PBBM, maligaya ang Diyos para kay PBBM. I-believe ako kay PBBM dahil maligaya ang Diyos dyan. Dahil sabi nga ni Jesus, love your enemy. Di ba mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Pero mukhang kawawa na talaga si PBBM Dapat bigyan ng leksyon ng mga yan. Doon sila dapat humingi kay Digong ng tulong. Kasi yun ang Diyos nila Yun ang presidente nila. Yun ang hari nila para sa kanila. Ano bang nagawa ni Digong sa mga OFW tapos ganyan ang kanilang kasi Bisaya si Digong at Bisaya yung mga OFW. Kalukuhan. Marami kasing mga Bisaya na OFW at sa tingin ko nga marami talaga sa Bisaya ang supporter, ang DDS. Pero sa ngayon, marami nang nahimasmasan. Mas marami na ang loyalista ngayon ang maka-PBBM kaysa mga DDS. Marami nang nagbago ang isip dahil nakita na nila ang katotohanan. Alright, so punta tayo dito sa mga balita kung totoo ba ito. Dito tayo sa Teleradyo Serbisyo. Ilang Pilipino ang naaresto sa Qatar dahil sa pagsasagawa ng mga hinihinalang hindi otorisadong pagkilos.
Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Qatar, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad para sa consular assistance sa mga naturang Pinoy. Una nang nagpaalala ang Embahada sa mga Pilipino sa Qatar na igalang ang mga batas sa mga protesta at pagpapahayag ng saloobin sa politika. Hindi ididetalye ng Embahada kung konektado ang mga pagkilos sa pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni Pangulong Duterte. Ay talagang konektado yan. Yan ay nangyari noong 28 kahapon. At yan ay konektado dahil idol nila si Digong eh. Yan ang kanilang Diyos, yan ang kanilang presidente si Digong, ang kanilang hari, ang kanilang minamahal. Ngayon, kung nakulong sila, bakit hihingi kay PBBM ng tulong, no? Walang mga delikadisa. Kinakalaban nyo si PBBM eh. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Mga OFW, di ba? Mahiya naman kayo. Eh, inaano nyo si PBBM eh. Nilalait nyo, tapos ngayon hihingi kayo ng tulong. Magkaroon naman kayo ng delikadisa. Kaya kung anong stand nyo, tumayo kayo. Sa stand nyo ay Digong kayo eh, DDS. DDS kayo, sumama na kayong makulong kay Digong. Yan ang tama sa inyo na mangyari. Kulong ang inyong hari, kulong ang inyong Diyos, kulong din kayo. Dahil loyal na loyal kayo, ano bang nagawa ni Digong sa inyo? Tinutukhang nga yung mga kaibigan nyo eh. Tinutukhang yung mga kamag-anak nyo. Tapos yun pa rin, Diyos nyo pa rin si Digong. Grabe naman yung mga utak nyo. Ano bang klaseng utak yan? Hindi marunong mag-realize, di ba? Okay, hanap tayo ng ibang balita. Tingnan natin kung ano talaga nangyari dito. Dito tayo dito sa ABS-CBN. Ako ng legal assistance ang Department of Foreign Affairs sa 17 Pilipinong inaresto sa Qatar. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Doha, nakadetine ngayon ang mga nasabing Pinoy dahil sa pag-organisa ng hindi otorisadong political rally nitong Biyernes. Nakikipag-ugnayan sila ang Embahada sa mga lokal na otoridad para mabigyan sila ng kaukulang tulong. Iginit naman ni Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs na dapat iwasan ang paglahok sa mga political rally sa Qatar dahil bawal ang ganitong uri ng pagtitipon doon. Tama, hindi lang bawal yan. Dahil sa against the government eh. Ang Qatar at Pilipinas ay magkakaibigan dahil kay PBBM at sa First Lady. Yan ang hindi alam ng mga OFW dyan na utak didilis eh. Utak dilis, utak DDS. Kaya magtataka ako eh. Ano bang binigay sa inyo ni Digong at ganyan na ang pagmamahal nyo kay Digong? Walang naibigay sa inyo eh. Ikamag-anak nyo nga, tinukhang eh. Tapos nakalimutan nyo. Okay, so, ayan, na-realize nyo ngayon, himas kulungan kayo. At baka latiguhin pa kayo dyan eh. Himas kulungan sa Qatar, 17 Pilipinong inaristo. Karamihan dito mga babae. Kasi mga babae talagang may gusto kay Digong. Meron yatang sandabid si Digong eh. Kaya yan, ma-realize nyo kung sinong tutulong sa inyo. Doon kayo humingi ng tulong sa inyong Diyos-Diyusan. Diba? Ito sa UNTV. Atin to pakinggan, no? Ito. Naaresto at nadetine ang ilang mga Pilipino sa Qatar kahapon, March 28, matapos magsagawa ng umano'y hindi otorisadong political protest. Ayon sa pahayag na inilabas ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng consular assistance o tulong sa mga Pilipinong naroroon. Ayan, so ang bait-bait talaga ng ating gobyerno, no, ng presidente natin. Tumutulong pa pala eh. Kung ako si PBBM, pabayaan ko na yan na maghimas-himas ng rihas. Mga inalipusta si PBBM ng mga yan eh. Sobrang alipusta nila kay PBBM. Minamaliit, sinigaw-sigawan, ng bangag-bangag. Kung ako yan, pabayaan ko na yan. Para doon sila hihingi kay Digong at tingnan natin kung mayroong koneksyon si Digong diyan sa Qatar. Grabe naman talaga ang pagka-loyalista nitong mga DDS kay Digong. Diba? Dapat dito kayo mag-loyal sa presidente natin ngayon
Dahil siya ang may kontrol ng ngayon, ng Pilipinas at ng batas at ng gobyerno. Dapat ma-realize nyo yan, kung sino ang nakaupo, yun ang respetuhin. Hindi yung nakulong na isang murderer. May crime for may siya, di ba? Crime for humanity na kaso. Humanity means marami talaga yan. Isang bansa ang gusto niyang tumbahin lahat at maiwan lang yung mga kaibigan niya. Grabe na na mission. Mission ng demonyo, di ba? Mga kababayan. O ito ngayon, anong nangyari? Palabasin ba kayo ni Sara Duterte? Ni Digong Duterte? Walang may tulong sa inyong mga yan. Dahil hanggang salita lang. Hindi na silang may kontrol ng gobyerno ngayon. Kaya wala nang kapangyarihan. Yan ang dapat malaman. At hindi na yan makabalik. Kapag labas ng kulungan yan, nakadayapir na yan. Siguradong kulong eh. Grabe. Ngayon itong mga taga Europe na palaging nagrally-rally diyan sa ICC, kung palaging gawin nila yan, siguradong by next month ay bawal nang mag-rally diyan at baka makulong na naman sila. Dahil sa very offensive sila diyan eh. Katulad din dito sa Pilipinas, rally ng rally, sigaw ng sigaw. Wala nang magawa eh. Nandun na nga. Lahat ng eksperto, ng analyst, ng politics analyst, lahat nagsabi na hindi na makabalik. Pati si Sara nagsabi hindi na makabalik. Yan o pang sinisigaw-sigaw, di ba? Tanggapin na natin na yun ang kasalanan niya, pagbayaran niya. Dahil ginawa niya. Okay, mga kababayan. Bato-bato sa langit, huwag magalit. Ako'y magpaalam na, medyo na lang ako eh, kasi kinukutya nila si PBBM, sinisigawan, at kung ano-anong tawag, di ba? Tapos kapag makulong, tatawagin si PBBM, napakawalang hiya, walang mga delikadisa. Kung ano ang stand nyo, kung anong panindigan nyo, tumayo kayo ng dalawang paa, huwag kayong magpatulong. Ang hiningaan nyo ng tulong, kalaban nyo eh. Okay, so time for me to go na siguro. It's late na mga kababayan. Until our next video, at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.